Isang pinagpalang araw na naman mga kagaya. So ito yung ating papaya na pinagkuhanan dati natin. Yung nagtanim tayo sa paso ng papaya. So ito yung unang pinagputulan natin. Tapos pagkaputol natin, nagtanim tayo, tinanim natin dun sa paso para maging bonsai siya. Sabi ko sa inyo, i-update ko kayo pagka successful yun. Kaya hindi ako nag-update kasi nga namumulaklak lang siya pero hindi natutuloy yung bunga. So sabi ko hindi na muna ako nag-update no. Tapos ang ginawa ko, di ba sabi ko pagkakuha natin dito magpapatubo ulit tayo. Same process yung ginawa natin. So ayan yung petsa, February 9. So ngayon March 23 na. Bukas 24 na. So ang dami na rin yung ugat. Mahigit isang buwan. Ang gagawin ko dito, ang ganda nito kasi tatlo yung sanga niya oh. Tatlo na yung sinanga niya. Ang gagawin ko rito ay sa lupa natin itatanim mga kagaya. Doon ko na sa lupa. So ang purpose naman ito kaya ginanito natin para mababa lang siya. Ang baba lang niya, mamumunga na. So pag pinutol natin uli dito yan, itong puno na to susuloy uli yan. Makukuha na natin uli ng pangpunla. So ang dami nating may pupunla dito sa isang puno ng papaya. Kaya lang, ito ang gagawin naman natin ay sa lupa natin itatanim. So dun sa likod, may space pa tayo dito. Yan. Andito yung mga dragon fruit natin. Dito natin itatanim. Siguro doon sa area na yon. Andito yung ating mga maliliit na chicken. So itatanim din natin papaya. Magiging maliit na papaya. Andito rin yung avocado natin, no? Na mababa lang, namumulaklak na. Ayan. Tingnan nyo. Ayan, ito yung puno ng avocado natin. Ang baba lang. Ayan, ayan yung mga bulaklak. Daming bulaklak ng ating avocado. Ayan, so pwede dito natin o kaya dun sa area na yon ilalagay yung papaya na yon. So maghuhukay ako dyan para dyan na natin itatanim yung ating papaya na ginawang bonsai. So lahat nandito maliliit yung chicken. Yan yung mga chicken natin na may sisi maliliit. Ito mababang avocado na mulaklak na. So kung maging successful din yung gagawin nating papaya, so mabababa lang. Mamumunga na siya. At ito, tingnan nyo, mayroon dito tayong nagtatago din. Ayan o. Ayan. Andyan yung maliit din nating chicken. Naglilimlim. So maganda magpapisan ng manok ngayon kasi tag-init. So siguradong mabubuhay yung mga alaga nating sisiw. Ayun. So hindi kasi naging successful yung ano natin ng papaya. Hindi ko alam kung anong kulang. So sa mga expert dyan, mga kagaya, pa-comment naman below kung anong kulang dun sa tinanim natin sa paso na papaya. So ito sigurado mamumunga to kasi sa lupa natin itatanim. Dalawa pa naman yung ginawa kong ganong bonsai. Andito, tingnan nyo. Dalawang papaya yan. Ayan yung isa oh. Ito pa yung isa. Tapos yun yung na-i-vlog natin, na-upload natin sa YouTube channel natin. Sayang, namumulaklak lang. Tapos nalalaglag yung
ano niya. Siguro may kulang ako na nutrient. Ang pinandidilig ko pa naman, pinagugasan ng bigas. So, hindi rin effective. Nalalaglag pa rin. Ang tingin ko kasi, maliit yung container natin na pinaglagyan. Siguro kung mga ganong kulay, ganong drum, pwede. So, kasi baka ganito, napupuno na ng ugat niya. So, hindi na makaano yung ugat ng ating papaya. So ito yung ating hydroponics. Ito yung nai-upload ko na rin dati, yung ating strawberries. Ang daming bunga mga kagaya. Ayan oh. Nakakatuwa. Ang daming binunga ng ating strawberries ngayon. Ayan oh. Ang lalaki pa oh. Ayan. Tapos ito rin yung ating celery. Tingnan nyo yung celery natin oh. Lalaki oh, mas malaki pa sa daliri ko. Ayan. So ito naman yung tanim natin dito sa aquaponic setup. Ito yung flood and drain setup natin dito sa ating aquaponics. Ayan. Nakakatakam kainin mga kagaya. So, ayan, no. Nangihinayang lang ako rito kasi ang daming bulaklak niyan. O, tingnan nyo, mga kagaya. Ito, hindi na yan matutuloy. Naninilaw na eh. O, sayang, dami pa naman yung bulaklak. Sana, pero yon yung gagawin natin ngayon, sure, mamumunga yan kasi sa lupa natin itatanim. So mga kagaya, puputulin na natin yan para maitanim na. Nakapaghukay na tayo doon sa likod ng paglilipatan niya para maitanim na natin doon. So putulin natin. Ayan oh. So ito yung itatanim natin ngayon. Ito yung date nung ginawa natin siya, February 9. Ngayon ay March 23 and mahigit isang buwan na. So ang gagawin natin doon, dito sa pinagputulan doon sa puno, lalagyan natin siya ng plastic para wag mabulok. Lalagyan natin ng plastic at tatakpan natin kasi pwede ulit mabuhay yan at pwede na ulit nating makuhanan ng pangtanim mga kagaya. So ayan, tingnan nyo. Ayan, yan ang ginawa natin. Tinakpan natin uli ng plastic kasi dito tutubo uli siya. So pag tumubo uli, may makukuha na naman tayong itatanim. So sa isang puno na to, madami tayong mapagtataniman. Ayan. So hopefully yung itatanim natin ngayon sa lupa ay maging successful. Ito na yung nahukay natin mga kagaya. Kapag lalagyan ng ating tanim na papaya. So ayan, diyan natin siya ilalagay.
Ayan, nailipat na natin mga kagaya. So, antabayanan nyo uli. Kung hindi tayo successful dun sa papayang na tinanim natin sa container, ito siguro magiging successful to. Antayin natin mamunga. So, i-update ko kayo mga kagaya kung ano mangyayari dito sa tanim natin. Tapos yung pinagputulan nating puno, makukuhanan uli natin ng pantanim uli yun. So kung makuhanan natin, pwede natin uli dito sa isang space. Ayan. So sa pagitan ng ating mga dragon fruit. May dragon fruit tayo dito. So sa pagitan, dito natin linagay. Ayan. So kung makukuhanan pa natin yun, pagtanim pa ulit tayo dito. Kung mga dalawang putol pa tayo doon, pagtanim pa tayo ulit dito. So hopefully pag nabuhay ito, konting taas lang, mamumunga na siya. So yun lamang mga kagaya sa episode na to. Maraming salamat uli sa inyong panonood. Antabayanan nyo yung mga susunod nating i-upload na video dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat and happy farming!